Maya-maya po tumawag po si doktora sa akin at ang sabi po sa akin, Carol, lumabas na ang resulta ng biopsy mo, puntahan mo sa ospital, hindi kita masasamahan sapagkat ako ay may opera sa kabilang ospital. Alam niyo po, dali-dali po ako nagpunta sa ospital. Yung ospital po, that time sa amin, napakabago, maganda, napaka-maaliwalas, malamig, pero hindi ko po alam sa isang tao po ninini ang Diyos. Para ko po kahit malamig po yung ambience, ikaw naman po parang pinagpapawis, ang tao po parang po naiintindihan niyo po yung gusto kong sabihin. Noong nandun po ako, binigay po sa akin ng nurse ng envelope. Sabi ko po sa sarili ko, papakialaman ko to, bubuksan ko to. Kasi po ako po isang registrado nurse by profession. Sabi ko po kung may hindi man ako mag-iintindihan, siguro po mga ilang bagay lang, pero the rest po ay kaya kong intindihin. Hanggang ngayon po, kabisado ko pa po yung nakalagay. Yung una po mga statement says, nakalagay po doon the uterus measures, blah blah blah. Wala po akong pakialam sa measurement. Yung nga pong bewa ko, hindi ko po pinapakialaman. Pati po yung mga lamang loob ko, wala akong pakialam. Ang akin na lang pong binasa is the conclusion. Alam niyo po ang nakalagay. The specimen found is positive of carcinoma. Ako po ay may cancer sa matres. At kung sisiyasatin mo natin ang Google or ang ChatGPT, ang cancer sa matres po ang pangatlo sa nakamamatay mo na cancer. Ang sabi mo nila, hindi na daw bali na ikaw ay magkaroon ng cancer of the breast dahil 70% po ang survival rate. Pero po ang cancer sa matres, 20% lang po ang survival rate. Pagdating po sa bahay, minarapat ko po sabihin sa aking pamilya. Ang sabi ko po, Dok, ikaw lang at ako lang ang nakakaalam. Pero hindi ko po sa inyo itatangin, ayoko po magsinungaling. Pagdating ko po sa bahay, question ko po sila. Sabi ko po sa kanya, Lord, bakit ako? Kristyano ako. Yung po yung nilalaban mo sa kanya. Sabi ko, pwede ko nang binigay sa kanya ng tandem, sa pumapatay, sa lamere. Bakit ako? In short, aaminin ko sa inyo. Nagtampo po ako sa kanila. Sabi ko, nasisilbi naman ako sa iyo. Lahat naman halos kung sinabi ko, ginagawa ko, sabi ko, pag binanggap kita, at niyakap kita bilang Panginoon ang katawang tagapagligtas, magiging maayos ang buhay ko. Pero maliho ang interpretasyon ko. Don't get me wrong. Maliho ang interpretasyon ko. Na-depress ko. At napakarami ng pagkakataon na lahat po ng aking mga speaking engagements, binigive up ko po. Bakit? Ang tawag po nila sa akin, inspirational speaker. E paano po kayo i-inspire? Sabi ko kung gano'n ako po mismo ay basal. Pero alam niyo po, si God, mysterious God po siya eh. Hindi ko natin alam bakit nangyayari po ito sa mga buhay natin. Sa maniwala po kayo sa hindi, isang kanta po ang nagpabago sa akin. Alam ko po, familiar po kayo at pwede po ba samahan niyo po akong kantahin. Ang sabi po doon, Diyos ka sa amin. And it says there, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, aming sandigan. Alam niyo po yung song? Nariyan para sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Alam niyo po, para po ako nag-isawan. Para po kung pinuhusan ng malamig na tubig. Bakit po ang sabi ng song, sa lahat ng panahon, Diyos na sa amin. Ang ibig kong sabihin sa mga oras na ako po ay masaya, sa mga oras na ako po malungkot, sa mga oras na ako ay malusog, at sa mga oras na ako po ay may sakit. Lord, Diyos ka sa amin. Sabi ko sa Panginoon, Lord,
kung kukunin mo ako, ready na ako mamatay. Pero ano man ang puso ko, pagalitin mo ako. Kasi ho, may apat ho ako anak. At hindi ko alam ang gagawin ko kung iiwan niyo ho yung apat ko anak. Si God po, sobrang faithful po niya sa pangako niya. Ang sabi ko sa Romans 8:28, everything happens for good for those who love God. Lahat po pala may purpose. Alam niyo po, naka-oral chemotherapy po ako ng time na yun. Ibig sabihin, ang aking pong gamot ay dumadaan po sa kapsula at dumadaan po sa aking mga ugat. Pinag-pray ko po yun. Sabi ko po, Lord, pag ininom ko po ang kapsula na ito, isang cancer cell ko mamamatay. Lord, dalawang kapsula, dalawang cancer cells ko mamamatay. Lord, tatlong kapsula, Lord, tatlong cancer cells ko mamamatay. Pinaniwalaan ko po na siya ang dakilang magagamit. At naniwala po ako na God
Patuloy po natin sa pulihan ng ating Panginoon sa daming lugar nito. Pwede po ba natin itaas sa ating mga kamay? And be alone with God right now. Yes, Lord, hallelujah. Ang sabi niya sa kanyang mga salita, siya ay naghahanap ng mga tao na tunay na sasamba sa kanya sa Espiritu at katotohanan. Kapatid, hindi ka na parito para manood, hindi ka na parito to entertain. Kundi na parito ka to meet the presence of our Lord. Etong taon ng 2026, hindi natin alam kung bukas, mamaya, sa isang araw, buhay pa tayo. Pero alam mo, gustong iparanas sa iyo ngayon ng Panginoon na kung gaano siya mabuti sa buhay mo. Na kahit tayo ay maraming pagkukulang sa Kanya, gusto ka pa rin yakapin ni Lord at sabihin Yes, na Lord. mahal kita. Kaya naman kapatid, gawin mong awitin ang panalangin ko. Sa aking nais mo, tutuwin ang hanap ko. Ang pinili mo, kahit sa madilim kong daan, ikaw ang aking pangalan, itigil ng kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong ang hindi lumilitaw sa iyong naman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit tapat. Pag-ibig mo sa akin ang sapat.
Diyos, na ikaw ang nananahan at tuwing sa pagkakas. Kaya hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay pag-alaya ang lahat ng may buhay sa takong lugar nito.
Palakpakan po natin ulit kami doon sa kanilang mga kalengko. Muli, mga kapatid na, pagkasipunod tayo palutoo mula sa ating mga kapatid, sa ating kapatid, let us welcome Brother Julius Abutan. Hello. Bagong lahat po, pamati po muna ako sa magandang hapon po, brother and sister, sa ating pong lahat, sa mga bisita, sa mga pastor, marami pong salamat at po ay nakarating dito ngayon. Bago ko po ay gusto mo na yung buhay ko, kung paano ko nakilala ang Diyos, ay magdadasal ko muna ako ang papasalamat. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, manigawa ng langit at lupa at tingkat at banal. Kamanang Isus na aming nakapagligtas sa aming Panginoon. Ama, maraming pong salamat sa hapong ito na pinagkaroon mo po ang magandang panahon sa aming lahat. Nawa, Ama, bukod po kami ng iyong banal na Espiritu na maging maayos po namin ang lahat at ang banal ang aming mga kawain sa mga oras na ito, Panginoon. At ingatan mo po ang lahat ng aming mga bisita sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan. Ang sa ganun po, Ama, sa iyo namin tinatasalan ito. Ang papuri para ng pagsamba pagkatangin sa iyo naman. Mula noon, magkakayo ng magpakailan kailan pa. Ama, sa iyo na lang pinabalik ang papuri para ng Jesus name. Ang lahat na nagpamahal sa ating Panginoon na pagsabi na, Amen. Una po sa lahat, ang Diyos po, hindi ko po kilala noon. Ngayon, na nakilala namin si Sister Monina sa buhay namin. Siya po ang naging dahan bakit kami napunta sa church na ito. Isa po kami Katolik talaga. Ngayon, si Sister Monina po ang naging dahan pumunta sa aming bahay. Kumayo po sila at si Sister Joyce ang misis. Sila po ay magkakaibigan ng ating misis na si Telma Arutan. Noong mga panahon na yun, hindi po namin siniseryoso yung mga pagkakalita ng Diyos sapagkat isa po ako pinisipong tao. Una ko sinabi ng mga panahon araw, ang Diyos ba? Unang sinasabi ko, ituloy ba? Yun ang una kong tinatanong sa rin ko tuloy. Hindi nila masagot-sagot. Noong time na nakilala ko ang Panginoon, nagsamba na po kami. Kaya
Pastora, pagbuhay pa po si Pastor na nagsamba na po kami sa simbahan ng Minoyan. Unti-unti na po namin nakikilala ang Panginoon ng mga oras na yun. Yun po, sa mga salita, simba, uwi, ganun po ang routine ng buhay ko. Nagkaroon lang po ako ng Diyos, araw na po ng linggo. Lunes, Martes, hanggang Biyernes ang pag-uula po ng Diyos. Bakit? Hindi pa po kami nakakawin ng bahay, sa labas pa lang ng lansangan namin ay marami pa po mga kaibigan, kumpare, mga manginginom. Isa po ako makasalanan ng tao, inaamin ko po ito. Ngunit sa harapan ng Panginoon, isa po ako sa tinawag at nakakilala sa Kanya. Kaya nagpapasalamat po ako. At bonus na lang po, ang lahat ng aking pamilya ay nakakay ko rin po. Isa na po ito sila Sister Jessica, ang isa kong anak. Si Brother Edward ay aking manugang. Si Sister Wilma, anak ko. Ang mga ako po na nandito. Sa Marcelata po, umuwi po ako ng bahay. Nasa daan pa lang po, itinatagayan na po nila ako ng anak. Hindi ko po matakyan to. Tuloy-tuloy po yun. Hindi ko pa naubad ang aking kasuotan. Ibig sabihin po, makamulong kasalanan pa rin po ako. Dumating po yung time na lagi po kayo na ginagawa ko. Kumbaga sa magulang po, ang mga anak niya, hindi niya papalo, tinira. Ibig sabihin, pag pinapalo daw po ay mahal ng Diyos. Naramdaman ko po yung binigyan niya po ako ng pagsubok sa karamdaman din po ito. Dumating yung time na nagkaroon po ako ng karamdaman sa aking sarili na hindi na po ako, hindi na po ako makahinga. Sa salita po, dinala po ako sa ospital. Ang finding po ng doktor sa ospital ay ang puso ko ay lumalaki. Large enlargement po sabihin nila, marado po ang mga ugat sa aking puso. Ngayon sabi ko, Lord, bakit ganito? Parang sa mga po sa akin. Patawarin niyo po ako. Mihingi po ko ng kapatawaran ulit. Bigyan mo po ninyo ako sa pagkakataon. Sapagkat sisiri-siri ko lang po ang mga napapakinggan ko. Magmula doon po, sa salita po, nakauwi po kami ng ospital. Nagpanibagong option kami. Ayun, aking gamutan po, 4 na buwan gamutan. Tinuloy-tuloy ko po yun. Magmula doon po yun, kada linggo, pag nagsisipa na po kami, binubulan ko na po ang Bible. Doon na po ako nagseryoso. Nabasa ko po sa Bible. Ang una ko pong nakita sa Bible, sabi ko, Panginoon, hinihingi ko po sa inyo ang gabay at ang pasensya ng iyong banal na Espiritu. Ituro ko po sa akin ang tamang landasan. Ano po gagawin ko? Para po maintindihan ko na pamuhay ko sa aking pamilya. Nabasa ko po roon. Ang una ko pong nabasa ay sa Roma 3:23 yata yun. Sabi yun, ang lahat ay nagkasala. Walang sino man ang nakarating sa kalawalatian na totoo pala yun. Tapos ang sabi pa doon sa isang pag-alabla, hindi ko man po ma-others, ang lahat ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay handog buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Sa magsalita po, lahat po ito ay aking binasa. Nagsisingit na po sa sarili ko. Sabi ko, God, maraming salamat. Mula nung magdiuti na po. Inakay ko na po ang aking buong pamilya. Magmula sa anak, manugang, mga ako. Itinataas ko po ang Diyos sa aming buhay sa aking pamilya. Masarap pala magkaroon ng Diyos sa buhay ng isang tao. Sa aking pamilya, sinisintro ko po siya. Sapagkat nabasa ko rin po sa Bible, ang sabi doon, huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. Ipaano mo sa Diyos, ipaubaya mo ang lahat ng iyong gagawin. Naniniwala po ko sapagkat lahat po ng aking hiling, lahat po ng aking pinagdarasal, ay pinagkakaroon naman po niya. Kaya maraming salamat po. Hindi ko na po masyadong nakakaming lang po. Itinakas po ang Diyos sa buhay namin, sa pamilya ko. Yan lang po. Maraming po salamat mga kapatid. Salamat. Maraming salamat po sa magandang pagtotoo. Muli palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Tunay nga po na walang sino man ang kayang lubuhin ang kanyang sarili. Tanging ang Diyos lamang po ang makapagbibigay sa atin ng bagong puso at bagong espiritu. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Sa oras na ito, ating po ihanda ang ating puso at isipan. Dano na kayo umawi, mag-uwi sa ating Panginoon. Kung lahat po ay handa na, ating pong tawagin ang ating pong
praise and worship na pangungunahan po ng Rising Generation! Amen. Sa magandang hapon po. Bigyan po muna natin ng isang malakas na palakpak para sa ating mga hari at Panginoon na mga Panginoon. Congregation, hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Inunin mo muna kapag sabi mga kapatid. Yan lang, sabi ko na nga, ako lang ang narito. Sabihin mo, kapatid, pinagpaalakan ni Lord. Ito mo.